Gabi na, pero hindi pa rin ako makatulog. Tahimik ang buong building, tahimik na nakakabingi. Nakaawang ang bintana sa unit ko sa ika-6 na palapag ng kondo. Pero wala ring hangin at higit sa lahat, brown out. Walang ilaw, walang TV, walang electric fan. At dahil doon, wala rin akong choice kundi lumabas muna. Baka sakaling mas mahangin sa hallway. Pagbukas ko ng pinto, agad kong naamoy ang halimuyak ng kandila at narinig ang boses niya, si Trina. Yung tahimik kong kapitbahay na halos hindi lumalabas ng unit niya. Maganda siya, maputing tsinita, simple kong manamit, pero palaging mabango at laging may bitbit na libro. Ilang beses ko na siyang nakakasalubong, pero palagi akong nauutal. Ewan ko ba, parang high school ulit ako kapag nakikita ko siya. At ngayong gabi, nandito rin pala siya sa hallway. Nakaupo sa sahig, kandila lang ang ilaw. Hawak ang isang basong malamig na tubig. Napatingin siya sa akin. Ay sorry kung istorbo ako. Umiling siya, sabay ngiti. Hindi, sobrang init din sa loob. Buti may dalang kandila si Mama last week. Ngumiti rin ako. Ako rin, nagbabaka sakaling may hangin dito. Tumingin siya sa upuan niyang sa pin ng kumot. Gusto mo dito ka? Parang napako ang paa ko sa sahig. Gusto ko bang umupo sa tabi niya? Oo. Matagal na akong may crush sa kanya. Pero wala siyang alam. Wala siyang dapat malaman. Pero may isang parte sa akin na parang gusto kong subukan ngayong gabi. Kasi may kung anong pakiramdam na iba ang gabing to. Kaya tumango ako. Sure, magkatabi kami ngayon sa sahig ng hallway. Tahimik, ilaw lang ng kandila at mga aninong gumagalaw sa pader. Hindi mo rin kayang matulog? Tanong niya. Hindi talaga. Kapag mainit, nagiinit din ang ulo ko. Sagot ko, sabay tawa. Tumawa rin siya. Ako rin. Tapos ang ingay pa ng utak ko tuwing ganito. Parang ang daming naiisip. Ano bang naiisip mo? Napatingin siya sa kandila. Parang may tinatago. Tahimik siyang ngumiti. Secret. Napatawa ako. Grabe ka. Ang honest ko kaya. Okay, sige. Isang part ng utak ko, iniisip ko kung paano masasabi sa isang tao na may gusto ako sa kanya. Parang biglang bumigat ang dibdib ko. Crush? Tumango siya. Matagal mo na ba siyang crush? Muling tumango. Pero this time, hindi siya tumingin sa akin. Dire-diretso lang ang tingin niya sa apoy ng kandila. Oo, matagal na. Pero hindi ko masabi kasi babae siya. Halos hindi ako makahinga sa sagot niyang yon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero sa isang magandang paraan. Babae? Oo. Pwede bang itanong kung sino? Tumahimik siya. Matagal. Tapos bumulong. Nasa tabi ko ngayon. Hindi agad ako nakareact. Parang biglang naglaho lahat ng tunog sa paligid. Ang naririnig ko lang, tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Tumalikod siya sandali. Parang nahihiya. Pero nang bumaling ulit siya, may mga luha na sa gilid ng mata niya. Sa'yo, ikaw, matagal na kitang gusto. Hindi ko napigilan. Biglang tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil hindi ko akalaing pareho kami ng nararamdaman. Trina,
Sorry kung nawiwirdohan ka sa akin. Pinutol ko ang sinasabi niya sa pamamagitan ng paghawak sa kamay niya. Hindi ako nawiwirdohan sa'yo. Alam mo ba, matagal na rin kitang gusto. Nagulat siya. Nakatitig lang siya sa akin. Parang hindi makapaniwala. Ha? Trina, bawat araw na nakikita kita sa hallway, sa elevator, sa convenience store sa baba, gusto kitang lapitan, pero natatakot ako. Unti-unting lumambot ang mukha niya. Lumapit siya sa akin, unti-unti. At doon, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kandila, nagtagpo ang labi namin. Una, dahan-dahan lang, parang parehong nag-aalangan. Pero pagtagal, naging mas totoo. Hinawakan niya ang mukha ko. Ginantihan ko ang haplos niya. Sa sandaling iyon, walang kuryente, pero para kaming may sariling ilaw. Hindi ko na maalala kung paano kami napunta sa loob ng unit ko. Basta ang huling natatandaan ko, hinawakan niya ang kamay ko at sabay kaming pumasok. Nasa kama kami ngayon. Walang kuryente, pero may ilaw pa rin ang kandila sa gilid ng side table. At may liwanag sa mga mata niya habang hinahaplos ang buhok ko. Maya, bulong niya. Sigurado ka ba? Tumango ako. Ngayon lang ako naging sigurado. Naghilikan kami ulit. Mas matagal, mas malalim. Hinubad ko ang kanyang shirt at dahan-dahan niya ring hinaplos ang likod ko. Ang balikat, ang leeg. Mainit ang bawat halik. Hindi nagmamadali. Hindi bastos. Parang sinasalamin ang dami ng taong tiniis namin ang katahimikan. Napahawak ako sa balakang niya habang hinahalikan niya ang dibdib ko. Tila musika ang hininga niya at bawat kilos niya sinasalamin ang pagnanasa na may kasamang pagmamahal. Lumapit siya sa ibabaw ko. Magkadikit ang balat namin. At doon, sa dilim ng gabi, pinagtagpo kami ng liwanag ng damdaming matagal na naming kinimkim. Nakahiga kami, magkayakap, tapos na ang ulan ng halik, tapos na ang katahimikan. Trina? Anong ibig sabihin nito sa'yo? Umikot siya, paharap sa akin. Masinsinang tumingin sa mata ko. Ibig sabihin nito, hindi ko na kailangang itago. Hindi ko na kailangang magkunwari. At gusto ko, simula bukas, hindi na tayo magkukunwari. Ngumiti ako. Gusto mo ba? Tayo na. Ngumiti rin siya. Tayo na. Pero simula pa lang ito. Alam ko, pero ngayong gabi, special to. Gabi ng walang kuryente. Sabay tawa niya. Pero gabi ng may liwanag sa puso natin. Dagdag ko. Nagkatinginan kami ulit at naghalikan ulit. Dahan-dahan. Wala ng lamig. Wala ng takot. Kinabukasan, bumalik na ang kuryente. Pero kahit may ilaw na, nagkayakap pa rin kami ni Trina sa kama. Nakahiga siya sa braso ko, nakangiti. Akala ko dati, walang saysay ang mga crush na tinatago. Pero ngayon, ngumiti ako. Ngayon alam mo nang, may mga damdaming, naghihintay lang ng tamang gabi. Minsan, sa gitna ng katahimikan, saka mo lang maririnig ang tunay mong damdamin. At minsan, sa gabing walang kuryente, doon mo mararamdaman ang pinakamaliwanag na pag-ibig. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!